O sige, magpa-survey po tayo. Comment po tayo, lalo na tayong mga magulang. 'Di ba? Ako, ano po ako diyan? Okay po ako diyan. Okay po ako diyan. Bakit kami na mga hindi naman namin inabutan yung cellphone na yan during school days namin. Pero nakakapag-aral kami, nakakapag-research kami manual. Manual po, library. Lalo na ngayon, 'di ba? And during ano naman, 'di ba? During school time, uh, bawal naman ang mobile eh. During school time, bawal ang mobile. Kahit ngayon, 'di ba? Uh, hindi naman habang nasa loob ka ng classroom, nagmo-mobile ka, hindi. Ilalagay mo 'yun sa bulsa mo or something. So, hindi ako ano ako diyan, approve ako na walang mobile sa school. Kasi bakit kami matalino kami kahit wala kaming hindi namin inabutan 'yan. Yung mobile ngayon, pwede po silang mag-research, pero pag nasa bahay na sila, doon nila gawin yung homework nila gamit ang kanilang mga mobile. 'Di ba? Pero sa school, hindi ko po siya ina-advise din. Kung ako ang tatanungin niyo bilang magulang, hindi ko ina-advise na approve ako na walang mobile sa school. Ngayon, sasabihin ng iba, paano namin monitor kung nasan yung bata, kesyo ganyan, kung nakauwi na, delikado ang panahon ngayon. Kahit naman po noon, delikado po ang panahon. Kahit po noon, delikado ang panahon, may kidnapping, may RAPE, di ba? Kahit po noon, delikado. Nasa pag-iingat po yan, nasa pag-iingat ng magulang. Nasa pagdidisiplina, nasa pagtuturo ng magulang. Ibigay natin yung responsibility sa magulang. Hindi yung puro hindi yung puro text, chat, tawag. Asan ka na? Uwi ka na? Nandito ako sa mall, ma. Hindi po dapat ganoon. Ako, during nung nasa Pilipinas ako, nag-aaral yung mga bata. Dapat alas 6. 5 ang labas nila. So, mga 5:10, 5:15 dapat nasa bahay na sila. Kapag nag-cross sila ng 6, hindi pwede. Hinahanap ko na po yan. Pero hindi naman sila nag-cross ng 6. Kasi kapag nag-cross po sila ng 6 p.m., mapapalo sila. Kapag naman walang school, let's say Saturday, Sunday, naglalaro lang sila sa labas. And pagdating ng 6 p.m., 6 evening, kailangan nasa loob na sila ng bahay. Kung hindi, hahanapin ko sila, meron po ako dala-dalang hanger. Yan po, ganun ko po sila disiplinahin. Bawal lumagpas ng 6 p.m. na nasa labas ng bahay, kailangan nasa loob na, kundi ang sasalubong sa'yo hanger. Alam po yan naman mga anak ko. So, aprobado po ako dyan. Disiplina kasi, ang kailangan po talaga ng mga kabataan ngayon, disiplina, at kailangan din ng mga magulang ng disiplina at time management. Kung ako nga ay time management, diba? Na-manage ko 3 bata. Walang yaya kasi mahirap lang kami. Time management, monitor ang mga yan habang nag-aaral. Alam ko kung pauwi na sila, oras ng lunch, uuwi, aalis, babalik, pauwi. Naka-monitor po yan noong nasa Pilipinas ako. So kung kami kaya namin, of course kaya rin ng iba, di ba? Lalo na yung mapepera, mas kaya nila. Kaya nila mag-hire ng yaya. So, hindi ko alam bakit kailangan ng mobile sa school. Gamitin ang mobile, limited. Kung kailangan mag-research, ganyan, pwede. Pero wag nang dalhin sa school. Wag na po dalhin sa school. Nakakaano na lang yan eh. Nakakasagabal sa utak ng mga bata. At maganda, kapag walang mobile, sasabihin ng magulang, ganito ka dapat oras uuwi. Ganitong oras, huwag kang lalagpas. Bibigyan kita ng extension, 15 minutes kapag na-traffic, pero ito ang dapat ng oras mo ng pag-uwi. Dapat ganun. Palakihin natin may disiplina ang mga bata. At may takot at respeto. Hindi lang basta takot, kailangan may respeto sa magulang, kung igagalang nila kung ano yung sinabi ng magulang. Hindi lang basta takot, kailangan may respeto sila.